Nung nakarang araw nga, ay nakituloy muna kami doon sa ate ko sa may Bayside po. Ilang araw din kami doon, tapos saktong may dumating na bangka. Galing silang laot, tapos ang panglaot na ginagamit nila ay yung tinatawag namin dito na kitang. Yung kitang po, ang mga nahuhuli nila ng mga isda, yun po yung mga istang bato, lahat ng uri ng istang bato, ganun. Yun ang mga nakukuha nila sa paglalaot nila. Tinanong ko sila kung ilang araw sila sa laot. Ang sabi nila, kapag sila ay naglalaot, halimbawa, aalis sila ngayong araw, kinabukasan po ng tanghali or hapon, bago sila makarating ulit dito. Hindi rin sila tumatagal doon sa laot kasi maliit din yung bangka nila, tsaka konti lang din yung mga baon nilang pagkain. Yung mga mangingisda po kasi dito, may kanya-kanya silang method, kung anong gamit nila pang laot, kung ano yung mga technique nila, technique ba yun or method, basta ganon yung mga tawag nila sa laot nila, kung anong klaseng laot nila. Kagaya po sa kanila, sila po yung nagkitang. Yung iba naman, payaw. Sa payaw naman, ang kadalasang nahuhuli nila, yung mga tulingan, mga tuna, ganon. Tapos, yung iba naman, ang tawag sa mga laot nila, yung basnig, yun na po yung mga kadalasan po na nakikita nyo sa mga video ko, yun yung mga galunggong. Tapos, marami pa yung iba, hindi ko na isa-isahin. Yan si Ate Linggling, siya po yung may-ari ng bangka, asawa niya po yung kapitan ng bangka. Isa rin po siyang small content creator, kaya support din po natin siya at i-follow. Sobrang saya nga dyan ni Ate Linggling kasi marami silang huli, so sabi niya makakabili naman sila ng bigas at masarap-sarap na ulam. Kahit sino naman talaga ay magiging masaya kapag marami kang huli. At iba po talaga ang saya na makikita mo sa mukha ng isang mga mangingisda kapag sila ay nakajackpot sa paghuhuli ng isda. Kagaya po niyan, halos naka-4 na banyera po yung isda na nahuli ng asawa ni Ate Linggling. So kung susumahin siguro po ay lampas din po siguro 10,000 yung benta nila. Makakabili na sila ng pangangailangan nila araw-araw tsaka para sa estudyante. At alam naman nating lahat na medyo special talaga yung mga isdang bato. Gusto ko rin sana umakyat sa bangka, kaya lang sabi ko ayaw ko nang umakyat kasi baka malaglag lang ako tsaka malubog yung bangka kasi mas mabigat pa ako sa huli nila. Baka isang paa pa lang na makatungtong, malulubog na agad yung bangka, kalit-lit ng bangka, tapos kalaki-laki ng hita ko. Kaya dito na lang ako sa hagdan, nakikibidyo-video, gano'n, nakikichika-chika at nakikipagkwentuhan sa kanila habang nagbi-video-video. Yan nga, binaba natin yung isda kasi yan daw ay pang ulam nila. Hindi pa nga sila tapos dyan sa paghahango ng isda, gawa ng pinipilian po nila tsaka kinaklasify na rin po ata nila yan. Kasi po sinisiparate na nila yung maliliit tsaka yung mga malalaki tsaka yung klase ng isda. Yung mga pwedeng ibenta, tapos po yung mga hindi pwedeng ibenta tsaka yung maliliit, yun po yung tinitira nila para pang ulam at tsaka pamigay sa mga kapitbahay. Yun lang talaga po yung isa sa pinakamaganda dito kapag nasa probinsya ka kasi po sharing talaga ng blessing. Kagaya po niyan, kapag marami silang huli, namimigay po talaga sila ng pangulam sa mga kapitbahay. Samantalang kapag sa syudad ka nakatira, walang bibigay sa iyo ng isda kasi lahat ng bagay doon ay binibili. Binaba na nila yung banyera na may lamang isda para i-deliver sa buyer niyan kasi may mga buyer na po yan sila agad. Diyan na sila dumaan sa dagat kasi mas malapit tsaka para hindi sila mahirapan magbuhat. Tapos ito si Kuya Pungo bumili ng 3 kilong isda kay Ate Linggling. Presyong pangkapitbahay ang presyo na binigay ni Ate Linggling dyan, 80 pesos per kilo. Tapos may paaman pang 3 piraso na pang ihaw. Kinaliskisan at nilinisan na ni kay Erwin agad para ilagay na lang sa ref at may stock para kung gusto magluto ay kunin na lang agad. Alam niyo bang masarap yan paksiwin at isigang tapos po yung mga pulahan na yan ay ang sarap ihawi. Yan na rin nga yung inulam namin ng araw na yan tsaka nag-ihaw kami ng 3 piraso, yan yung bigay ni Ate Linggling. Hanggang dito na lang po, ingat po kayo parati and God bless po sa inyong lahat.